Alam mo yung lalaking hindi naghahabol pero siya ang hinahabol? Yung tipong tahimik lang. Pero bakit parang lahat ng babae ay interesado sa kanya? Hindi dahil gwapo siya. Hindi dahil mayaman, kundi dahil may alam siyang sekretong hindi natin tinuturo sa eskwela. Ngayong araw ituturo ko sa iyo ang pinakamalalim na aral mula sa mga Stoic philosopher ng sinaunang Roma at Greece. Mga taong nagmaster ng sarili nilang isip, emosyon at resulta ng buhay. Ang totoo, ang pagmamahal at atensyon ng babae ay hindi mo makukuha sa pamamagitan ng paghahabol. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paghabol. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ito ang magbabago sa buong dating life mo. Alam mo ba yung sakit na yun? Gustong-gusto mo siya. Kada araw ikaw ang unang nag-good morning. Ikaw ang laging nag-i-initiate ng usap. Kapag nakita mo siyang online, agad-agad kang nag-message. Nag-react ka sa lahat ng post niya. Nag-comment ka ng mga compliments. Nandyan ka palagi. Pero ano ang nangyayari? Scene. Walang reply. O kaya naman, haha, oo nga. Tipid na tipid ang sagot. Parang wala siyang interes. Parang burden ka pa nga. Tapos makikita mo siyang nag-uusap sa ibang lalaki. Tumatawa siya. Engaged siya. Parang may kuryente. Pero sa'yo, parang walang buhay ang conversation. At dito nagsisimula ang siklo ng desperasyon. Napaisip ka, siguro kulang pa ang effort ko. Kaya ano ang ginawa mo? Nag-double down ka. Mas madalas kang nag-message. Bumili ka ng gifts. Nag-effort ka sa surprise. Sinubukan mong maging mas sweet, mas attentive, mas available. Pero ang resulta, mas lalo siyang lumayo. Parang ang taong nasa tubig na tumutulong sa sarili. Ang akala natin kapag mas malakas ang galaw natin, mas mabilis tayong lalangoy. Pero ang totoo, mas malakas ang galaw mo, mas mabilis kang malulunod. Dahil hindi tayo gumagalaw ng tama, ganyan din sa dating. Ang akala mo ang solusyon ay more effort, more chase, more prove your worth. Pero yan ang problema. Yan mismo ang dahilan kung bakit ka rejected. Nakakaranas ka ng anxiety. Kada oras tinitignan mo ang phone mo. Nag-refresh ng inbox. Nag-aantay ng notification. Ang isip mo puno ng tanong. Bakit hindi pa siya nag-reply? May ginawa ba akong mali? May iba na ba siyang kachat? At sa gabi, habang nakahiga ka sa kama, nag-iisip ka ng mga senaryo. Ano kaya ang sasabihin ko bukas? Paano ko siya papansinin ulit? Paulit-ulit na playback ng mga conversation. Pag-analyze ng mga emoji. Pag-interpret ng bawat salita. Ito ang cycle of scarcity. Ang mindset mo ay, kailangan kong makuha ang atensyon niya. Kailangan kong patunayan na ako ang nararapat. Kailangan kong manalo sa competition. Pero alam mo ba ang problema dito? Sa pag-chase mo sa kanya, nawawala ka sa sarili mo. Ang buong mundo mo ay umiikot na sa kanya. Ang self-worth mo, nakadepende na sa reply niya. Ang mood mo, controlled na ng response niya. Ang desisyon mo, influenced na ng presence niya. At ramdam niya ng babae. Ramdam niya na desperado ka. Ramdam niya na needy ka. Ramdam niya na wala kang sariling buhay. At sa subconscious niya, nag-register yan bilang low value. Kaya kahit gaano kaganda ang intensyon mo, kahit gaano kapuri ang pagmamahal mo, kung ang energy na pinapakita mo ay desperasyon, ang resulta ay rejection. Ito ang universal human pain ng maraming lalaki ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Dahil hindi tayo tinuturuan ng tamang mindset. Ang tinuro sa atin, kapag gusto mo ipaglaban mo, ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Pero ang hindi nila sinabi, may tamang paraan ng paglaban. At minsan ang pinakamagandang laban ay ang hindi paglaban. Ang tanong, bakit tayo umabot sa puntong ito? Bakit tayo naging needy at desperado? Ang sagot ay nasa loob natin. Mayroon tayong tinatawag na inner attachment o panloob na pagkakabit. Ito ang ugat ng lahat ng suffering mo sa dating. Ano ang ibig sabihin nito? Naka-attach ka sa outcome. Naka-attach ka sa approval niya. Naka-attach ka sa ideya na kailangan kong makuha ang atensyon niya para maging masaya ako. Tingnan mo ang sarili mo ng mabuti. Totoo ba? Kapag nag-reply siya, masaya ka. Kapag hindi nag-reply, malungkot ka. Kapag nag-react siya sa story mo, validated ka. Kapag hindi, nag-overthink ka. Ibig sabihin, ang emotional state mo ay dependent sa external na bagay. Dependent sa ibang tao. Dependent sa kanyang desisyon. Ito ang sinasabi ng Stoicism na external attachment. Si Epictetus, isa sa greatest Stoic philosophers, nagsabi,
Ang mga tao ay hindi nababagabag ng mga pangyayari, kundi ng kanilang pananaw tungkol sa mga pangyayari. Ang problema mo ay hindi ang babae. Ang problema mo ay ang attachment mo sa resulta. Gusto mo siyang maging girlfriend. Gusto mo siyang ma-impress. Gusto mo siyang tumugon sa'yo. At dahil gusto mo ang mga yan, naging slave ka ng desire mo. Tingnan mo ang mga lalaking tahimik pero attractive. Yung mga lalaking parang walang pakialam pero sila ang pinipursue. Ano ang meron sila? Detachment. Hindi ibig sabihin wala silang pakialam sa babae. Meron. Pero hindi sila dependent sa approval ng babae para maging masaya. Hindi nila kailangan ang atensyon ng babae para mag-validate ng sarili nila. Ang foundation ng kanilang happiness ay nasa loob nila, hindi sa labas. At yan ang pinakamalakas na attractive quality ng isang lalaki, self-sufficiency. Pero bakit tayo nahihirapang mag-detach? Dahil sa takot. Takot na baka hindi ka magustuhan. Takot na baka may iba siyang piliin. Takot na baka wala nang ibang darating sa buhay mo. Takot na baka pangit ka, walang kwenta, hindi sapat. Kaya ang ginagawa natin, i-compensate natin ang takot na yan sa pamamagitan ng over-effort. Kung mag-effort lang ako ng sobra, makikita niya ang value ko. Pero mali yan, ang totoo. Ang over-effort ay reflection ng inner insecurity. At yan ang nakikita ng babae. Hindi ang effort, ang insecurity. Kaya ang unang hakbang sa Stoic approach ay self-awareness. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ko ba talaga gustong makuha ang atensyon niya? Nakadepend ba ang happiness ko sa kanya? Kung rejected ako, babagsak ba ang mundo ko? Ang pagmamahal ko ba sa kanya ay totoong pagmamahal? O projection lang ng aking insecurity? Matapang na tanong yan. Pero yan ang unang hakbang sa freedom. Dahil ang totoo, hindi mo siya mamahalin ng tama kung hindi mo mahal ang sarili mo. Hindi ka magiging attractive sa iba kung wala kang self-respect. Hindi ka magiging confident kung dependent ka sa validation ng iba. At dito papasok ang Stoicism. Ang Stoicism ay ancient philosophy na nagsimula noong 300 BC sa Athens. Pinasikat ng mga philosopher tulad ni Zeno, Epictetus, Seneca, at Marcus Aurelius na naging emperor pa ng Rome. Pero ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging emotionless or cold. Yan ang common misconception. Ang Stoicism ay tungkol sa mastery ng sarili. Control ng emotions. Focus sa kung ano ang kaya mong kontrolin at pag-let go sa hindi mo kontrolado. May 3 core principles na applicable sa dating. Una, dichotomy of control. Si Epictetus nagsabi, may mga bagay na nasa kontrol natin at may mga bagay na hindi. Ang wisdom ay pag-alam ng pagkakaiba. Ano ang nasa kontrol mo sa dating? Ang sarili mong behavior, ang effort mo sa self-improvement, ang attitude mo, ang presence mo, ang authenticity mo, ano ang hindi mo kontrolado? Kung magugustuhan ka niya, kung magre-reply ba siya, kung may iba siyang gusto, kung ano ang nararamdaman niya, pero ano ang ginagawa ng karamihan? Nag-focus sila sa hindi nila kontrolado. At dahil doon, nag-aaksaya sila ng energy, nag-aalala, nag-overthink. Ang Stoic approach, focus lang sa sarili mo. Improve yourself. Be the best version. Tapos let go ng results. Pangalawa, amor fati, pag-ibig sa kapalaran. Si Nietzsche, na influence ng Stoicism, nagsabi, mahalin mo ang iyong kapalaran. Ibig sabihin tanggapin mo ang buhay kung ano man ang mangyari. Rejected ka? Okay. Move forward. Ignored ka? Okay. Focus sa sarili. Hindi ibig sabihin dead ka lang. Ibig sabihin hindi ka nawawasak ng circumstances, hindi ka slave ng outcome. At ito ang pinakamagandang paradox. Kapag wala ka ng attachment sa resulta, mas mataas ang chance na makuha mo ang gusto mo. Bakit? Dahil ang babae ay attracted sa lalaking may inner peace. Sa lalaking hindi desperado. Sa lalaking may sariling mundo. Pangatlo, premeditatio malorum, visualization ng worst case. Ito ay ancient technique ng Stoics. Isipin mo ang worst case scenario bago pa mangyari. Ano ang worst case kung i-reject niya ako? Malulungkot ako ng ilang araw. Pero makakapag-move on naman ako. May ibang babae pa naman sa mundo. At mas magiging stronger pa ako. Kapag na-visualize mo na ang worst case, nawala na ang takot. Dahil na-prepare mo na ang isip mo. Wala nang shocking. Wala nang devastation. At kapag nawala ang takot, nawala rin ang desperasyon. At kapag nawala ang desperasyon, naging attractive ka. Kaya ang Stoic principle para sa dating ay simple.
Focus ka sa sarili mo. Improve yourself daily. Be authentic. Engage ng natural. Pero huwag kang mag-attach sa resulta. Kung kayo, kayo. Kung hindi, move on. Dahil ang happiness mo ay galing sa loob mo, hindi sa iba. Yan ang secret. At yan ang ginagawa ng mga lalaking tahimik pero attractive. Subconscious man or conscious, yan ang principle nila. Ngayon naintindihan mo na ang principle. Pero paano mo ba i-apply sa araw-araw? Step 1. Stop the chase. Una sa lahat, tigilan mo na ang constant messaging. Tigilan mo na ang overliking ng posts. Tigilan mo na ang pag-initiate palagi. Oh, natatakot ka na baka hindi ka niya pansinin. Pero yan mismo ang dahilan kung bakit ka hindi niya pinapansin ngayon. Gawing rule, kung ikaw ang nag-initiate ng last 2 messages, hintayin mo siyang mag-initiate ngayon. Kung hindi siya nag-initiate, it means wala siyang interest. At okay lang yan, acceptance, move on. Step 2. Build your own world. Ito ang pinaka-importante. Ang lalaking attractive ay may sariling buhay. May sariling goals, may sariling passion, may sariling circle. Tanong, ano ba ang ginagawa mo sa araw mo bukod sa pag-iisip sa kanya? Kung wala, diyan ang problema. Simulan mong mag-invest sa sarili mo. Mag-gym, build your body, mag-aral ng bagong skill. Coding, business, music, art. Magbasa ng books, expand your mind. Mag-socialize, build genuine friendships. Mag-pursue ng hobbies. Photography, hiking, sports. Kapag may buhay ka, ang energy mo ay abundant. Hindi scarcity. At ramdam niya ng babae. Step 3. Practice outcome independence. Sa bawat interaction, tanungin mo ang sarili mo. Okay lang ba sa akin kahit ano ang resulta? Halimbawa, i-invite mo siya for coffee. Bago mo pa isend ang message, tanungin mo. Kung no ang sagot niya, devastated ba ako? Kung yes, huwag mo munang isend. Hindi ka pa ready. Kailangan mo pang mag-detach. Kung no, okay lang, life goes on, saka mo lang isend. Yan ang outcome independence. Yan ang freedom. Step 4. Embrace rejection as growth. Pag reject ka, huwag kang malungkot. Huwag kang mag-beg. Huwag kang mag-explain. Tanggapin mo ng may grace. Okay, no problem. Good luck. Tapos focus ka sa next. Yan ang stoic mindset. Ang bawat rejection ay opportunity para mag-improve, hindi failure. Lesson. Step 5. Be present, not needy. Kapag kasama mo siya, be fully present. Listen actively. Engage authentically. Pero walang agenda na kailangan kong i-impress siya. Ang genuine connection ay hindi galing sa pag-impress. Galing sa authenticity. Halimbawa, nag-usap kayo. Imbes na puro tanong mo tungkol sa kanya dahil gusto mong magustuhan kanya, mag-share ka rin ng sarili mo. Balanced. Imbes na mag-agree ka palagi sa kanya para magustuhan ka, mag-express ka ng sarili mong opinion. Respect pero firm. Yan ang attractive, yan ang masculine energy. Step 6. Create mystery and space. Ang babae ay attracted sa mystery. Hindi sa lalaking predictable, kaya wag mong i-reveal lahat agad. Huwag kang always available. Huwag mong i-text buong araw. May sarili kang buhay. May ginagawa ka. At yan ang nagpapataas ng value mo. Pero tandaan, mystery is not manipulation. It's natural consequence of having a full life. Step 7. Focus on energy, not words. Ang babae ay mas sensitive sa energy kaysa words. Pwede kang magsabi ng perfect words pero kung ang energy mo ay needy, walang effect. Pwede kang tahimik. Pero kung ang energy mo ay confident at grounded, attractive ka. Kaya ang focus mo, manage your energy. Calm, centered, grounded. Paano? Meditation, breathwork, physical exercise, stoic reflection. Pero hintay, may warning ako sa'yo. Pag natutunan mo ang mga prinsipyong ito, may danger na mag-transform ka mula sa needy guy papunta sa arrogant guy. Mula sa desperado papunta sa mayabang. At yan ay mas pangit pa. Bakit? Dahil ang babae ay mas turn off sa mayabang kaysa sa needy. Ang needy guy may puso pa rin kahit papaano. Ang mayabang, puro ego. Maraming lalaki pag natutunan ng stop the chase, naging cold. Naging game player. Naging manipulative. So ignoring pala ang strategy. Sige, i-ignore ko siya para maghabol siya sa akin. Mali yan. Yan ay manipulation, hindi detachment. Ang detachment ay hindi tungkol sa pagiging cold. Tungkol sa pagiging free from outcome attachment. Ang cold guy ay nag-ignore dahil gusto niyang makuha ang babae sa pamamagitan ng reverse psychology. Meaning, attached pa rin siya. Gumagamit lang siya ng ibang taktika. Ang detached guy ay engaged pa rin ng natural. Nag-i-interact pa rin. Pero hindi nag-agree at hindi devastated kung ano man ang resulta.
Kaya ang warning ko, huwag kang maging player. Huwag kang maging manipulative. Huwag kang maging asshole. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang puso. Tungkol sa mastery of self while maintaining kindness and respect. Si Marcus Aurelius, Emperor ng Rome, pinakamakapangyarihang tao ng kanyang panahon, ay humble, mahinahon, mabait. At yan ang dahilan kung bakit siya respected hanggang ngayon. Kaya ang balance, be confident, not arrogant. Be detached, not cold. Be focused on yourself, not selfish. Be mysterious, not manipulative. Yan ang tunay na masculine energy. Yan ang attractive. At tandaan, ang goal mo ay hindi paano ko siya mahuhulog sa akin. Ang goal mo ay paano ako magiging best version of myself. Dahil kapag naging best version ka na, hindi mo na kailangan maghabol. Sila mismo ang hahabol sa'yo. Hindi dahil nag-game ka, kundi dahil totoo kang tao na may sariling buhay, sariling principles, at sariling inner peace. Alam mo kung ano ang mangyayari kapag na-master mo ang sarili mo. Magic. Hindi literal magic. Pero parang magic sa mata ng iba. Makikita mo mismo. Pag naging focused ka na sa sarili mo, pag naging detached ka na sa outcomes, pag naging grounded ka na sa inner peace, ang babae, biglang mag-iiba ang trato nila sa'yo. Yung dating scene mo, magre-reply na. Yung dating cold sa'yo, mainit na. Yung dating walang interest, may interest na. Bakit? Dahil nag-iba na ang energy mo. Hindi na desperado. Hindi na needy. Hindi na predictable. Naging interesting ka. Naging challenge, naging mystery. At sa biological at psychological level, ang babae ay attracted sa lalaking stable, confident, at may sariling direction. Pero huwag kang magulat kung may mangyayaring isa pang bagay. Yung babae na originally na target mo, baka ma-realize mo na hindi ka na interested. Bakit? Dahil nag-grow ka na, nag-level up ka na. At makikita mo na may mas better options. May mas compatible sa'yo. May mas aligned sa values mo. Yan ang irony ng Stoic approach. Pag nag-chase ka, hindi mo makukuha. Pag tumigil ka sa chase at nag-focus sa sarili, makukuha mo. Pero pag nakuha mo na, baka hindi mo na gusto. Dahil ang tunay na goal ay hindi ang babae. Ang tunay na goal ay ang pag-improve ng sarili. At kapag na-achieve mo yan, ang byproduct lang ay attraction mula sa babae. Bonus lang yan. Hindi main prize. Ang main prize ay ang inner peace mo. Ang confidence mo. Ang mastery mo sa emotions mo. Ang freedom mo mula sa validation ng iba. Yan ang tunay na resulta ng self-mastery. At yan ang life-changing. Dahil once na ma-achieve mo yan, hindi lang sa dating applicable yan. Sa career, sa friendships, sa family, sa lahat ng aspeto ng buhay, magiging better ka. Yan ang power ng Stoicism. Alam mo yung feeling na nakikita mo ang sarili mo sa salamin. At hindi mo magustuhan ang nakikita mo. Hindi dahil sa physical appearance, kundi dahil alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa para sa buhay mo. Walang progress, walang growth, walang direction. At dahil doon, ang tendency mo ay humanap ng external validation. Sana may magmahal sa akin. Sana may mag-appreciate sa akin. Sana may makakita ng value ko. Pero dyan nagsisimula ang cycle of neediness. Kasi kapag wala kang self-worth, hihingi ka ng worth sa iba. At yan ang pinakamalaking turn-off sa babae. Isipin mo, ano bang mas attractive? Isang lalaking nagsasabi, "Please, bigyan mo ako ng chance, patunayan ko sa'yo na worth it ako." O isang lalaking nagsasabi through actions, "Ito ako, take it or leave it. May buhay ako, may goals ako, may values ako. Kung aligned tayo, great. Kung hindi, okay lang." Obvious, di ba? Pero bakit maraming lalaki ang nasa unang category? Dahil sa fear of being alone, fear of rejection, fear of not being enough. At yan ang deeper pain na kailangan nating harapin. Kasi kahit anong technique mo, kahit anong strategy mo, kung hindi mo na-address ang root cause na yan, ang inner insecurity, walang mangyayari. Paikot-ikot ka lang. Kaya ang tanong, handa ka na bang harapin ang totoo? Handa ka na bang tanggapin na ang problema ay hindi ang babae? Ang problema ay ang perception mo sa sarili mo? Kapag nandyan ka na, dun magsisimula ang transformation. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang attachment sa identity. Ano ibig sabihin? Maraming lalaki, ang identity nila ay nakadepende sa pagtanggap ng babae. Kapag may girlfriend ako, successful ako. Kapag nagustuhan niya ako, validated ako. Kapag maraming babae ang interested sa akin, alpha male ako. Tingnan mo, ang identity mo ay external pa rin. At yan ang pinakamalalim na attachment. Kasi kapag nag-base ka ng identity mo sa external factors,
hindi ka magiging stable. Dahil ang external factors ay laging nag-iiba. Ngayon may gusto sa'yo. Bukas wala na. Ngayon successful ka sa babae. Bukas rejected ka. At kung ang identity mo ay nakadepende doon, paikot-ikot ang emotional state mo. Kaya ang Stoic teaching ay, ang identity mo ay dapat internal, based sa character mo, based sa actions mo, based sa principles mo. Si Marcus Aurelius nagsabi, ang opinyon ng iba tungkol sa akin ay hindi ako. Ang ginagawa ko at kung paano ako namumuhay, yan ako. Isipin mo. Kung ang identity mo ay I am a man of discipline, integrity, and growth, kahit walang girlfriend, hindi nawawala ang identity mo. Dahil based yan sa sarili mo, hindi sa iba. Pero kung ang identity mo ay I am a man who is desired by women, pag walang babae, nawala ang identity mo. Kaya ang unang step sa deeper level ay define your identity internally, not externally. Tanungin mo ang sarili mo, sino ako bukod sa relationships ko? Ano ang values ko? Ano ang principles ko? Ano ang gusto kong maging legacy ko? Kapag na-define mo na yan, may solid foundation ka na. At yan ang attractive. Ngayon, palalim natin ang Stoic principles na applicable sa advanced level ng dating at attraction. Principle 1, the law of paradoxical intent. Ito ay psychological phenomenon na discovered ni Viktor Frankl. Influence ng Stoic thought, ang paradox. Kapag desperado kang makakuha ng bagay, mas malayo ang bagay na yon. Pero kapag wala ka ng attachment sa bagay na yon, mas malapit na. Halimbawa, desperado kang makatulog. Ano ang nangyayari? Hindi ka makatulog. Pero kapag sinabi mo, okay lang kung hindi ako makatulog, biglang inaantok ka na. Same sa dating. Desperado kang makakuha ng girlfriend. Ano ang nangyayari? Walang nangyayari. Pero kapag sinabi mo, okay lang kahit single ako, focus na lang ako sa sarili ko, biglang may mga babae nang nag-a-approach. Bakit? Dahil ang desperasyon ay energy na nararamdaman ng tao. At ang energy na yan ay repulsive, pero ang contentment at self-sufficiency ay attractive energy. Kaya ang advanced principle, stop wanting, start being. Principle 2, the dichotomy of intimacy. Ito ay concept na hindi madalas pag-usapan. Ang totoo, ang babae ay attracted sa dalawang qualities na parang contradictory. Strength at stability. Vulnerability at emotional depth. Maraming lalaki nagfo-focus lang sa strength. Nagpretend na walang emotions. Nagpretend na perfect. At yan ay one-dimensional. Ang tunay na attractive na lalaki ay yung may strength, pero hindi takot magpakita ng vulnerability. Hindi ibig sabihin iiyak ka sa unang date. Ibig sabihin authentic ka. Aminado ka sa imperfections mo, hindi ka nagpretend. Si Epictetus nagsabi, ang taong hindi humihingi ng awa pero tanggap sa kanyang kahinaan ay mas malakas kaysa sa taong nagpretend na walang kahinaan. Kaya balance, be strong but be real. Principle 3. The power of selective investment. So ay importante. Maraming lalaki, kapag natutunan ng stop the chase, nag-swing sila sa kabilang extreme. Naging too detached. Parang wala nang pakialam. Pero yan ay mali rin. Ang Stoic way ay, invest wisely not equally. Meaning, huwag kang mag-invest ng energy sa lahat ng babae. Piliin mo kung sino ang worth it. At kapag nakita mo na ang babae na aligned sa values mo, interesado sa'yo, at may genuine connection kayo, dun ka mag-invest. Hindi lahat ng babae ay deserve ng time mo. Hindi lahat ng tao ay worth it ng energy mo. Kaya ang wisdom, be selective, be intentional. Principle 4. Negative visualization for relationship anxiety. Ito ay advanced technique. Kapag may ka-talking stage ka na o girlfriend, natural ang mag-worry. Baka iwan niya ako, baka may mas better sa akin, baka hindi ako sapat. At yan ay nagka-cause ng clingy behavior. Ang Stoic technique, premeditatio malorum sa relationships. Isipin mo ang worst case. Ano kung maghiwalay kami? Ano kung iwan niya ako? Tapos sagot mo, masakit pero hindi ako mamamatay. Makakapag-move on ako. May natutunan ako. At magiging better person ako. Kapag na-accept mo na ang worst case, nawala na ang anxiety. At kapag nawala ang anxiety, nawala rin ang clingy behavior. At yan ang nag-strengthen ng relationship. Alam mo ba yung the art of thoughtful absence? Ito ay iba sa ghosting. Ghosting ay disappearing without notice. Yan ay disrespectful. Thoughtful absence ay intentional space. Halimbawa, nag-usap kayo ng mabuti, tapos instead na mag-text ka ulit kinabukasan,
Hayaan mo ang space ng 1 or 2 days. Hindi dahil naggago ka, kundi dahil may ginagawa ka sa buhay mo. At kapag nag-message ka ulit, may substance, may kwento, may nangyari sa buhay mo. Yan ang thoughtful absence. Yan ang nag-create ng longing. Maraming lalaki ang usap ay puro surface level. Kumain ka na? Ano ginawa mo? Anong plano mo? Boring. Ang advanced conversational skill ay depth. Magtanong ng meaningful questions. Ano ang pinakagusto mong memory mo noong bata ka? Kung may one thing kang magagawa ulit, ano yon at bakit? Ano ang biggest lesson na natutunan mo sa past relationship mo? Yan ang nag-create ng emotional connection. Yan ang nag-differentiate sa'yo sa ibang lalaki. Kapag may conflict kayo, may disagreement, or may tension, tandaan, huwag kang mag-react agad. Ang babae ay minsan nagtetest kung stable ka ba talaga. Kung madaling mainis, kung madaling matrigger. Ang stoic response, calm, pause, breathe, think. Hindi ibig sabihin deadma ka. Ibig sabihin controlled ang response mo. Halimbawa, nagalit siya sa'yo. Instead na mag-defensive ka agad, sabihin mo, I understand you're upset. Let me think about what you said. Can we talk about this calmly? Yan ang mature. Yan ang attractive. Maraming lalaki palagi nagtatanong, gusto mo ba? Okay lang ba? Saan mo gusto pumunta? Yan ay sign ng indecisiveness. Ang lalaking attractive ay decisive, may direction. Instead na magtanong, mag-suggest, let's try this new coffee shop I heard about. I'm planning to hike this weekend, join me. May leadership, may clarity. Pero at the same time, respectful pa rin. Kung ayaw niya, okay. Pero ang default mo ay decisiveness, hindi uncertainty. Ito ang pinaka-importante. Dapat meron kang mission sa buhay na mas malaki pa sa relationship. Business, career, art, advocacy, legacy. Kung ang whole world mo ay umiikot lang sa kanya, mawawalan ng respect sa'yo yan. Pero kung may bigger purpose ka, at siya ay part lang ng journey mo, yan ang attractive. Dahil ang babae ay gustong maging part ng isang bigger story, hindi gusto nila na sila ang buong story. Kaya tanong, ano ang mission mo? Ano ang purpose mo? Kung wala ka pa, simulan mo ngayong maghanap. Ngayong advance ka na, may mas malaking danger. Ang danger ng superiority complex. Naintindihan ko na ang stoicism. Ako na ang master. Mga babae madali lang. Pag nag-isip ka ng ganyan, bumagsak ka na. Dahil yan ay pride at ang pride ay kaaway ng wisdom. Si Socrates, isa sa pinakamatalinong tao ng history, nagsabi, ang alam ko lang ay wala akong alam. Yan ang tunay na wisdom, humility. Kaya kahit gaano ka pa ka-advance, maintain humility. Maintain respect. Maintain openness to learning. Huwag kang maging yung lalaking nag-treat sa babae na parang game, na parang conquest, na parang trophy. Yan ay manipulation. Yan ay exploitation. Ang tunay na stoic ay nag-treat sa babae bilang equal, bilang tao, bilang katuwang sa buhay, hindi object, hindi prize, tao. Kaya tandaan, attraction techniques ay tools, pero humanity at respect ay foundation. Huwag mong kalimutan yan. Alam mo kung ano ang ultimate result ng lahat ng ito? Inner freedom. Hindi lang successful dating life, kundi complete inner peace. Kapag na-master mo na ang sarili mo, walang external na bagay ang makaka-affect sa inner stability mo. Rejected, okay, next. Successful, great. Pero hindi yan ang source ng happiness ko. Single, masaya pa rin. In a relationship, mas masaya pero hindi dependent. Yan ang ultimate freedom. At yan ang paradox. Kapag wala ka ng kailangan ng relationship para maging masaya, yan ang time na pinakamaganda ang relationships mo. Dahil ang foundation mo ay solid na. Hindi ka nag-e-enter ng relationship dahil needy ka. Nag-e-enter ka dahil gusto mong mag-share ng buhay mo sa tao na aligned sa values mo. At yan ang healthy. Yan ang sustainable. Kaya ang final message ko sa'yo, ang paghahanap ng babae ay hindi ang goal. Ang pag-improve ng sarili ay ang goal. Ang babae ay byproduct lang. At kapag nagets mo na yan, everything changes. Hindi ka na naghahabol. Nag-a-attract ka. Hindi ka na desperado, confident ka. Hindi ka na dependent, independent ka. At yan ang lalaking attractive. Yan ang lalaking respected. Yan ang lalaking successful hindi lang sa dating kundi sa buhay. Kaya kung umabot ka sa punto ng video na ito, proud ako sa'yo. Dahil ang knowledge na ito ay hindi basta-basta. Ito ay ancient wisdom na nag-survive ng thousands of years dahil totoo. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo? Gagawin mo ba itong motivation lang? Or gagawin mo itong lifestyle? Ang stoicism ay hindi one-time realization. Daily practice yan. Kada umaga tanungin mo ang sarili mo. Ano ang nasa kontrol ko ngayong araw? Paano ako magfo-focus sa sarili ko?
Paano ako magiging better version kaysa kahapon? At kada gabi, mag-reflect ka. Nag-attach ba ako sa outcomes ngayong araw? Nag-react ba ako ng emotional o nag-respond ng rational? Ano ang natutunan ko? Yan ang daily stoic practice. At sa loob ng weeks, months, years, makikita mo ang transformation. Hindi overnight, pero gradual, sustainable, permanent. Kaya ang challenge ko sa'yo, subukan mo ng 30 days. 30 days ng stoic living. No desperate chasing. Focus on self-improvement, outcome independence, authenticity over impression. Tapos tignan mo ang results. At kung effective, continue mo. Gawin mong lifestyle. Ang tanong ko sa'yo, ready ka na bang maging tunay na stoic? Ready ka na bang maging lalaking hindi naghahabol, kundi hinahabol? Comment mo sa baba, I am ready. At simulan natin ang journey. Maging malakas, maging wise, maging stoic. Hanggang sa next video.